Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa tournament ng Bargain. At ito yung samsaman, pang 7 battle review na natin sa elimination. At ito yung battle ni Jem Esta versus Ice. Si Ice, debut battle niya. First time na siya makapanood dito sa battle rap. Si Jem Esta, sa pagkakaalam ko, familiar siya sa akin. Familiar yung mukha niya sa akin. Pero sa tingin ko na-review ko na siya eh. Diba? Hindi ko lang talaga matandaan. So yun, wala akong mabibigay na insight sa battle. At umpisa na natin kaagad kasi tatapusin natin ngayong gabi yung natitirang isang battle. At para kinabukasan, second round na tayo. Diba? So, yun lang. Jem Esta versus Ice. Game. Samsaman, Game, unang game. banat para kay Ice. Let's go, game. Okay. Ako si Player 120. At kalabang ko lubog sa utang. Tapos siya naman si Jem Esta. Ang kulit ng buhok niya eh, no? Parang wig. Parang wig, no? Apa sa dami ng tinataguan. Tapos siya naman si Jem Estafa. Staffa. Sa dami ng tinataguan. Hala, sige, takbo, hanap ka ng mapagkakakitaan. Talagang tatakbuhan mo ang bakla pag panahon ng kagipitan. Bargain game! Gago. Sinyo! Alam ko ang gem galing sa lupa. Bakit itong gem Amoy lupa. hampas lupa? Akala ko may lupa. Ngayon ka mang asar ng bakla. Hindi na to yung bakla na pa-sweet girl. Ito yung baklang handa kang sabunutan hanggang buhok mo mag-curl. Hindi mo magugustuhan pag tinawag mo kong sir. Walang talab tong gem sa ganda kong pang-pearl. Bargain game! Sa vlog niya, ginawang katawa-tawa mga bakla. Wig nga ata to. Wig, no? Wig siya. Wig. Para mga viewers ma-please. Yung inaasar mong walang hiwa, hindi nakikihati sa bills. Jim Estafa, tanda mo na? Wala ka pa ring savings? Ako mapapagkain o lalaki na bibili ko yung cravings. Yung motor mong skeleton sa labas. Yung skeleton mong motor sa labas, kitang-kita yung wirings. Total pinagtitripang kita, lalagyan ko ng transparent na flarings. Ano, stapa? Gusto mo yon? Flarings. Diba hindi yung flarings yun? Fairings yun, diba? Sa mga may motor dyan. Alam niyo yun. Lalagyan ko ng transparent na flarings. Ano, stapa? Gusto mo yon? Kasi di ba ikaw yung lalaki? Pagpakita ka ng tikas, sawa ka na sa asawa mong tunog lata, pakitaan mo ng gilas. Paano di yan magtutunog lata? Lagi mong pinapaulam ng sardinas. Oh, di ko inaasar yung sardinas. Kumakain din ako nun. Kumakain din ako ng sardinas kasi yung tatak, Louis Vuitton. Pero kung alam niya lang kung paano tratuhin yung pamilya niya, talagang nakakaelib. Para mawala ng gana kumain, oh, hindi niya pinagtutubig. Pero congrats natin si Stapa. May bagong silang siyang anak. Palakpakan natin. Bagong daddy. Siya yung pinaka-worst na daddy. Sa lahat ng pinakamatipid, walang tatalo sa'yo, buddy. Isang bote ng gatas, kasya buong weekly. Ilalagay yung daliri sa bote, tas susubok ay baby.
Tang ina mo. Ang galing mo. Pero speaking of baby, alam niyo bang may anak siyang PWD? Oh, kinakahiya pa. Hindi niya matanggap na sa kanya nagmana. Oh, may anak kang PWD. Hindi ako yung tatay pero ako pa yung nagbulgar. Na yung special child mong anak, di mo tinuturing na espesyal. Kaya yung anak mo, bigyan mo ng value. Bigyan mo ng amount. Hindi yung minsan mo na lang i-post sa FB, merong pang GCash account. Tangina, may baby ka na't lahat. Isip bata ka pa rin. Handang gawin ang lahat para sa gusto niya maging. Itong Jem, ginawang stepping stone yung anak para pangarap tawirin. Ano Jem? Tangina, ama na walang silbi. Tatay na makasarili. Parang pamilyar ka sa akin, pre. Player 333? Ikaw ba yarn? Lagay natin ha, para maganda. Oh, ganap ka ng ama, putang ina mo ka. Pwes ako si Yunjo. Sumali. Di lang basta sa premyo, kundi ipakita sa tao na may mas importante pa sa panalo, na kahit sa mahirap na senaryo, piliin mo pa rin maging mabuting tao. O sumali ako ng Squid Game para tanggapin lahat ng hamon. Ikaw kahit tunay kang lalaki, di mo magagawa yun. Kasi pagiging responsabling ama, hindi mo yun naisip. Para sa mitiin, yung anak, igigilid. Kaya naman kung sino deserving manalo, ako yun, wag ka nang humirit. Dahil pag usapang responsibilidad, alam nyong hindi ito umexit. Kaya ano, pare, kaya mo pa ba? Tang-inang mukha yan, kahit sa mukha, hindi ka maikukumpara. Kaya ano, istapa, mangstapa ka na lang. Tutal yun lang alam mong kaya mong gawin. At ito lang naman ang aking huling sasabihin. Ikaw, mahina ka. Pinabayaan mo yung pamilya nung sa buhay na hirap ka. Pinagtawanan mo yung bakla sa social media kasi sa Meta sumasahod na. Pero ako naman sasabi sa'yo, Repa, na kahit ilang pamaliko mong barya, wala ka pa rin kwenta. Time. Walang banat. Okay. Maikli lang. Para sa akin, hindi naging epektibo yung ginawa ni Ice buong round. Diba? So, pangalawa, hindi convincing yung reference na ginamit niya. Hindi natin alam kung ano yung sinasabi niya about dun sa vlog, about sa bakla, about sa pinagtawanan. So, wala tayong idea about dun. So, hindi niya naihatid or na-deliver ng maayos, ng convincing yon sa mga nanonood, sa mga nakikinig. At marami pang kulang dun sa obra ni Ice. Pero props sa kanya, naitawid niya ng malinis yon. Pero para sa akin, maraming butas yung performance niya. Ulitin ko lang, hindi naging convincing yung delivery, hindi naging effective yung ginawa niyang reference, 'di ba? Tapos hindi kulang rin sa punchline, kulang din sa diin or sa impact. So, yun lang. Yun lang talaga yung masasabi ko doon. JMS tayo. Para kay Jamesta. Pa-importante ang puta! Nag-costume ka pa, ibabati pagdindaman kita! At napansin nyo, in-stock yung page ko. Hoy, mukhang may tililing. In-stock mo na rin yung page ko, dapat nag-follow, like, and share ka na rin. At least nakatulong ka pa sa akin. At yung mga content ko daw tungkol sa bakla. Sige, simula ngayon, i-upload ko mga misa na sa simbahan. Tapos yung yung title, Father-in-law, kinantot si ganyan. Gago. At nandadamay pa ng anak at asawa. Halatang yung utak mo walang laman. Sana pag ikaw yung nagkaanak, triplets agad. Tapos katulad lahat nila, choose one. Tapos sana yung asawa mo maging kamukha ni Yang Wan. Panisribat pa lang. Boss! Ang sama-sama mo naman. Masyado naman yatang halata na gusto mo na agad akong malaglag sa unang round. Binigay mo na agad sa akin, eto lang. Yellow, ice ka lang. Ang malas mo naman. Pumunta ka lang dito para pumunta.
Tapos ganyan lang din yung ipapakita. Pumunta ka lang dito para pumunta. Pumunta ka lang dito para pumunta. Tapos ganyan lang din yung ipapakita mo. Yung pagpapakita mo, dapat di ka na lang nagpakita para di mo na lang nakita kung paano kita lalagutan ng hininga sa pamamagitan ng mga salita. Tong-tong-tong sahur. Tralaleo, tralala. Simpansi bananini. Oh, wala kang maintindihan? Meaning nun, fuck your mom. Kita mo, kaya kitang lapastanganin sa wikang Espanyol. Anong akala mo, si Target lang nakakagawa nun? Kaya, paano ko pa titindihan ko, di maintindihan? Kung ano na lang masabi ba ipapanindigan? Tong-tong-tong-tong, tangay patay na. Pag tong-tong palang tapos na. Totoong panis karepa. Pag tong-tong-tong, kulit sumobra. Tong-tong-tong-tong, pakitong-kitong king-ina ka. Pero seryoso na. Alam mo ba, na ilang araw ko rin pinagmukhang tanga yung sarili ko, tol. Sinulatan pa kita sa loob ng refrigerator. Para maramdaman mo lang agad yung bawat init ng pagmamahal na pinaramdam ko doon. Pare. Ay, pero pala yun, pero. Pero, ang masakit lang nun, magluluto na ng ulam si mama. Muntik pa akong maging tinola. Buti na lang nakatakbo ako, boy, pero sa sobrang init ng mga sulat ko, yung rep namin umapoy. Kaya ano pa silbi nitong ice? Kaya bitch, please, pwede ka na mag-dismiss habang may pagkakataon ka pa. Because this is our place, bitch, kaya siguradong patay ka. I will slice it like a beef dish, di lang tokain, lamon ka pa. I will slice it like a beef dish, di lang tokain, lamon ka pa. Di lang tokain, lamon ka pa. Sorry! Nilamon ko kasi yung ice kaya nagka-brain freeze. Sali pa ng sali ng tournament. Laglag naman lagi sa unang round. Yung huling sali niya, nito lang din nakaraan, sa pulo. Laglag din siya agad doon. Ano ba yan? Tapos dito naman, may gusto ka bang patunayan? Ano ba'y, na ikaw na yung pampaswerteng alay? Ano pakiramdam na tinalo ka nung nasya na hinihika? Masakit ba? Ako yung barbero na magbibigay sa'yo na kilinkat. My God! Paano di matatalo buong round 3 neto, tinira niya si Kat? Ano yon? Para makaraos ka lang? Ang bobo, di porket galing ka sa talo ay makakabawi ka na dito. Wag mo akong mamaliitin, di porket bago ako sa ganitong scene ay makakaisa na tong bading. Bakla na naman! Bakla ka naman! Kaya humanda ka kasi ipapagit ang ibang-iba ang... Totoo ba? Totoo ba na... So yung buhok niya, totoo yan? First time ko kasi siyang mapanood Diba? Totoo ba na bakla or bading si Ice? Tapos kasi 'di ba may angulo si Ice kanina about bakla, tapos ngayon may angulo si Jem Esta bakla rin. So nakakalito. Bakla ka naman. Kaya humanda ka kasi ipapagit ang ibang-iba ang letrahang pandiinan kong dala at di lang to basta-basta ay walang awang iniwanan sa tugmaan tong kalaban hanggang magmukhang tanga at huwag ka rin mag-alala dahil i-remind na kita. Sampal ito sa iyong muka na pagtapos nito yung rep namin mapapalitan ko na. Bye. Okay, so writtens Jem Esta yun. Multis, syempre lamang na lamang rin si Jem Esta sa rhyming, Jem Esta pa rin. So I think obvious naman, kahit hindi na natin masyadong i-deep dive yung performance nila, obviously Jem Esta to. Unang-una sa performance, sa pagkakaroon ng creativity, Jem Esta rin yun. Delivery, Jem Esta rin. So I think round 1, malinaw, Jem Esta yun. Hindi ko na masyadong i-deep dive or i-breakdown. Malinaw, obviously para sa akin, Jem Esta. Round 2. Ang inang yan. Sabi daw niya, fuck your mom. Yun yung sabi ng Budoy. Hindi ko naintindihan, kala ko lingwahe ng unggoy. Ano, Jem? Pas kanina. Putang ina, putak pa ng putak. Brain freeze? Meron ka pala no, utak? Stapa. Tangina, makakabili ka na ng rep. Tangina, pinagyayabang pa ng dukha. Pero pagyayabang mo yung mga bagay na galing sa tsupa. Tangina.
Kala mo talaga nakuha niyo yung bagay dahil sa pagod. Hindi yan katas ng pawis. Katas yan ng tamod. Hindi na siya lunod sa kahirapan. Nung panahon naglaon. Mula sa pagkalunod, tinulungan kitang umahon. Umasa ka sa bakla, wag mong ikahiya yun. O kung di dahil sa sirena, hindi ka makakasabay sa alon. Tapos, kung maliitin ng bakla, parang walang pinagsamahan. Ina mo, minaliit ko ba yan nung aking hinawakan? Tsaka ka na magmalaki pag kaya mo na akong bilaukan sa tsupaan. Ina, ano bang problema mo sa bakla? Ha? Ano problema mo sa bakla? Ano? Pati hindi ba talaga pangangailangan? Kayo na nasarapan, gusto ka pa, kayo pa bayaran? Ina, may trauma ka sa bakla. Yun ang katotohanan. May trauma ka sa bakla, yun ang katotohanan. Kasi chinupa ka ng bakla, kasi ikay pinresyuhan. Kaso sa kalagitnaan ng bakbakan, bigla ang natigilan. Napansin kasi ng bakla na yung titi mo may kalawang. Ang ina, matetetano pa sa'yo. Saan yung impormasyon? Ang ina, matetetano pa sa'yo. Yung impormasyon galing pa sa bakla ko na kaibigan, na minsan mong pinatulan. Ina mo, James Tapa, puro kalokohan. Tapos sino to? Bago mo? Pagkatapos ng lahat ng binigay kong sakripisyo, ako sumalo sa'yo nung mukha ka pang basurero. James Tapa. Ano? Ganun-ganun na lang. Yung ganun-ganun na lang. Pagkatapos kong bihisan at damitan, dudungisan mo pa lang. Kasi bakit? Lahat ng inyong mga Riddles clothing, diba sa akin yan galing? Bakit? May narinig ka bang sumbat? Sabi mo, pag nagsusuot ka niyan, nakakalaki ng burat. Na-endorse pa. Nakakalaki ng burat. Tapos, grabe. Ako lang pala iyong pinaikot. Kung di ako bumili ng mga real joke na damit, malamang sa bargain, hindi ka makakasuot. Kaya kahit ilang damit pa ang bilin mo, lahat ng mga damit dito nila, bayad na. Ina, kahit ilang pandamit ang bilin mo, di mo na mabubura yung mantsa na bakla ang dahilan kung bakit nandyan ka. Oo, bakla yung dahilan kung bakit ka niya na-choose. Bakla ang dahilan ba't ka magkakaroon ng views. Oo, bakla magiging dahilan at maglalagay sa'yo ng loose. Ikaw naman magbabayad sa bakla na parang monthly dues. Di ba galit ka sa bakla? Yun ang sabi mo sa kwento. Ako galit ako sa tatay na hindi nagsusustento. O galit ka sa bakla? Ano ba nagawa ko? Baka anak at pamangkin mo na ayusan ko na sa entablado. Sige, ako na yung bakla na walang humpay magtrabaho, kinakaltasan ng gobyerno para sa mga anak nyo may mailagay sa plato. Kaya pasalamat ka sa bakla. Kung maaari, kinamumuhian mo yung bahaghari, pero ikaw yung nakabahag ang ari. Kaya, Stapa, wala kang silbi. Lahat ng sinusuporta mo sa pamilya, galing lahat yan sa bakla. Buti nga pinatulan kita kahit yung titi mapakla. Kahit yung titi mapakla. Ibalik ko daw yung tamod niya. Pwe! Matagal ko nang dinura. Kabisado ko na yung ulo mo, wala kang dapat ipamuka. Kaya i-rebat mo lahat. Rebat pa lang, rebat mo lahat. Ang ina mo, rebat mo lahat. Magsabi ka ng mga bagay na hindi totoo. Total, kailangan naman talaga magpaloko ng bakla para mabuhay kayo. Okay, umikot sa ganun. Although yes, merong time na natatawa tayo doon, nakukuha tayo doon. Pero ang battle rap kasi, for me, marami siyang branches. Marami siyang categories. Isa na doon syempre yung pagiging creative, lalo na mas lalong tumatagal ang rap industry, ang battle rap industry. So, kailangan mas maging creative ka, mas maging kaabang-abang ka. Yun yung yun yung kalaban ng isang battle rap eh.
yun ang kalaban ng isang battle MC. Kung paano siya magi-innovate, kung paano siya magiging iba sa iba, 'di ba? So, alam ko na sabi na ni Harlem yun na sabi ni Harlem ano pa yung maipapakita ko ngayon kasi lumalawak na yung bat. Parang something ganun yung punto ni Harlem. Which is, ayun parang naano ko lang dito na-apply ko lang dito kasi maraming kulang si Ice sa performance niya. Sa round 1, medyo okay pa. Pero pagdating sa round 2, inulit niya yung angulo about dun sa bakla So, naging dragging na rin at some point. May mga nakakatawang linya, yes. Aminado naman ako, natawa naman ako dun sa iba. Pero, still, the creativity, inahanap ko. Tapos, yung, syempre, mga effective punchlines, effective haymakers, yun din yung hinahanap ko. So, medyo dragging yung performance ni... Hindi siya dragging in terms of delivery. 'Di ba? Dragging siya in terms of content. Kasi medyo na-stretch tapos hindi rin ganoon ka-epektibo yung ginawa niya. Yun lang. Round 2 tayo ni Esta. Walang banat para kay Jeme Esta. Hindi daw ako nagsusustento. Sabi niya. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yung side ko. Alam na yan ng mag-ina ko. At malaki talaga tong titi ko. Malaki talaga to. Manginginig ka malamang kapag tinusok ko to sa ulo mo. Halatang tutusok to agad kasi wala yang laman. Ang baho! Ang baho! Nakakasulasok! Ay, kaya naman pala may tagapulong nakapasok! Gagi. Ulul, anong akala mo? Welcome ka dito? Papaalala ko lang pure breed na may dugong aso ang kaharap mo. Mali ka ng pinasukang pinto, kaya sinisigurado kong mararamdaman mo yung kalalabasan neto. Bargain game! Game! Mayabang ka ba? Hoy! Mayabang ka ba? Hoy! Mayabang ka ba? Mayabang ka man o hindi, wala akong pake. Bugbog sarado sa akin tong bading na para bang ako'y tatay na lasing. Yung tipong kain nananahimik. Bugbog sarado sa akin tong bading na para bang ako'y tatay na lasing. Yung tipong kain nananahimik at tulog ng mahimbing. Bigla ako tong susuntukin. Di ko to papalagpasin sa sakin ng madiin at kahit pa na dumaing patuloy lang bubugbugin hanggang sa mata mo ay magdilim. Ako'y haharap sa salamin para sa batang ako. Pasensya ka na kung ganito na ako kasama. So what, king ina, babasagin ko pa yung salamin. Pagkatapos yung mga bubugang magsisilbi kong patalim. Walang awa ko tong sasaksakin. Na parang ice pick sa yelo. Di lang to basag, durug-durug na rin. At ngayong patay ka na, hanep, ikaw naman yung ipapasok ko sa nasira naming rep. Kaya bukas, lagay, sara! Ay, teka. Bukas, tsupa, bakla! Hoy! Rapper na tanga? Rapper ka ba talaga? Puro lamang to sigaw, nakakarindi lang sa tenga. Yung kabobohan umaapaw, napaka-corny niya pa. Kapag ako ang bumitaw, straight pa to sa'yo tanga. At saktong dito ka naligaw, ako'y makakapag-practice talaga. Oo, isa lamang to sa mga gagawin kong praktisan. Para yung final boss, madali kong mapugutan. At alam nyo ba, na unang laban niya to sa bar game. Tapos tournament agad. Boss, ano to? Favoritism? Hoy, wag kang feeling special dyan, tarantado. Gusto lang makita nung amo yung bangis kong tinatago. Ginamitan ka lang niya ng pain, kumagat ka naman agad. Kasi nararamdaman kong gutom ngayon, boss, hindi ito sasapat. Dapat pinila mo na agad dito yung 4. At pansin nyo, sadyang hinahabaan yung mga rounds, desperado na manalo. Di naman tumatama yung mga lies, nagmumukha ka lang tangalalo. Parang pagkukostume mo. Ganda yun. Wala namang masama sa pagkukostume. Ang masama, yung nakukostume. Consider na yan na pandaraya kasi para makaisip ka ng ideya, gumagawa ka ng gimmick na may tema para makabuo ka ng mga bara. Pero isa lang ang tinitiyak ko, mag-costume ka man o hindi mo ko kaya. Nandadamay pa yan bigla. Pansin nyo? Nandadamay pa yan bigla. Kaya siya yung girlfriend daw nung kalaban, pinagnanasahan ni Tito Shernan.
Tanga! Huwag mong ipasa sa iba yung sarili mong kalibugan. Tapos, nagpapagalaw daw kung kani-kanino yung ate ni ganyan. Yung daddy ni Luna, kanya raw sinabunan. Walang alinlangan kung makabastos ng babae, akala niya nakakalamang. Hoy, yung mga sulat mo halatang hindi pinag-isipan, may pinag-aralan ka pa naman. Basta pulo, baho. Pero ikaw, iba ka. Yung baho, hindi lang sa physical, pati na rin sa ugali literal. Edukadong naturingan, pero yung utak pang kanal. Yung ugali mo, parang pinagsama-samang tae sa daan. Tapos bigla mong naapakan. Parang nangangamoy na patay na daga na hindi mo alam kung nasan. Hoy, parang malaging tae sa inodoro na nakalimutang buhusan. Oh, mabaho na ba? Pasensya na, pero hindi yun ang naaamoy nyo talaga. Kundi yung bangkay kong ipinasok sa yung bangkay niyang ipinasok ko sa yung bangkay niyang ipinasok ko sa rep kanina. Nakalimutan ko lang ulit sinara. Time. Okay, parehas silang hindi ganoon ka-creative, parehas silang hindi ganoon ka-epektibo, parehas silang may pagkukulang dun sa performance, 'di ba? So, ayun. Nagkakatalo na lang talaga sa content. So, yun. Hindi na natin para pahabain pa tong review na to. Gem Esta sa 1 and 2. Hindi ko alam kung anong score na sakto dun eh. 'Di ba? Hindi naman kasi nag-choke si Ice eh. So, ayoko siyang bigyan ng 6 points. Si Esta naman, parang hindi ko rin siya kayang bigyan ng 8 puntos kasi medyo kulang talaga, 'di ba? So, kung 7 naman, 7-6, 'di ba? Parang ang hirap. So, di na natin siya i-scorean for the first time sa ilang taon natin pagre-review. Hindi natin i-scorean to. Pero ibibigay ko ng konting-konti lang kay Gem Esta. Lamang lang si Esta dito sa content, sa siguro para sa akin yung pagiging colorful ng rounds. So anong ibig ko sabihin sa pagiging colorful? Kasi nandun yung mga multis niya eh. 'Di ba? Andun yung mga punto, tapos yung mga reference na ginagamit niya epektibo. So yun yung ibig kong sabihin sa pagiging makulay ng round ni Esta. Kaya Ice kasi nag-stick siya sa isa eh. Tapos hindi pa ganoon ka-epektibo yung mga references na ginamit niya. So I think ayun lang. 1 and 2 nakuha ni Esta yon, pero hindi sa lumalamang lang talaga si Esta sa sulat. 'Di ba? Performance, sa tingin ko nga performance mas malinis pa yung kay Ice eh. 'Di ba? Pero sa sulat talaga nagkakaroon ng difference, and Esta yon para sa akin. Round 3. Para kay Ice. Oh, palakpakan naman para na sa wakas. Kanina niya pa binabanggit yung rep, kanina pa kasi naninigas. Gago. Tangina, kanina pa yan naninigas. Kung bakit ako nasa tournament agad, ganun ako kalakas. Ano, James Tapa? Sino ba kalaban mo, si Ice? Tangina mo, Ice! Pumunta ka dito. Nagbumukha ng baliw yung tao. Maglaban kayo. Ano, Istapa? Inaasar mo yung masuotan ko. Ayoko lang naman mawasak tong podium. Kasi mas mahirap na staffa pag di na ako nag-costume. Kaya staffa, inaasar mo yung aking kasuotan. Itong mahinang nilalang. Inggit sa 120 kasi pang 150 ka lang. Woo! Pero punta tayo sa pas battle niya. Isa lang kasi yung battle niya. Yung laban niya si Yobeg, nang mamasakir to ng pamilya, namumugot ng ulo ng nanay, tapos bibigay mo kay Plasma. Tangina, di ka ba natatakot sa karma? Talaga naman, kasi sanay na siya, kasi wala naman siyang naamulatang ina. Pinatay mo nanay ng kalaban mo, malamang yun magmumultot, magpaparamdam. Ikaw may nanay ka pa nga sa mundong to, hindi naman nagpaparamdam. O ito pa, para mas lalo kang mainggit, yung nanay mong pinatay, dadalaw pa sa panaginip. Samantalang yung nanay mo sa mundo, di ka man lang masilip. Kaya pala dito marunong maging magulang. Kasi wala ding naging magulang. Pero hindi yun rason na ikay lumaki sa pamilyang kulang-kulang para sa sarili mong mag-ina, ikaw ay magkulang. Tangina mo, di mo pa rin binabanggit yung anak mong PWD.
Ano na, asa na yung protector nilang daddy? Wala kang silbi. Tangina. Ganyan yung forma. Angas-angas. Yaman-yaman. Tangina, baon ka naman sa utang. Tapos wala ang kwenta, mahina kang haligi ng tahanan. Tapos wala ka pang kwenta talagang tatay. At ito pa malupit, sa round 3 namumugot ka ng nanay. Tangina, ang dami mo ng atraso. Pero, Jem Estafa, ito na ang kanilang puwersa. Kasi para ang dakchi, ang inakaya mong tumabla para sa pera. Pero ano, kahit sampalingki ang mukha mo, hindi nagagana. Ganyan kakapal yung mukha mo sa eksena. Nakapal ang mukha, talikod kayo. Talikod lang oh, talikod po. Talikod lang kayo. Talikod po. Gusto mo sipahin kita? Talikod. 1, 2, 3, 4, 5. Utang ina mo. Ang galing ko, di ba? O pinatialigod ko sila. Hindi dahil ako'y nahiya. Kasi gusto ko lang ipakita dito sa makapalang mukha na kaya kong galingan sa laro kahit walang nakakakita. Ikaw, putang ina, pinagyayabang. Mga bagay na di kanya. Tayo na pagmamayabang yung mga achievements na di dapat sa kanya napunta. Oh, ano? Nag-iisip ka ba? Natamaan ka ba? Na kahit mag-jumping rope ako dito, tatamaan ka sa linya. Tangina na, dito ka na sa bar game. Dito ka na malalagutan. Dito ka na malalagutan. Kasi wala ka ng takas kahit pa magtagu-taguan. Oh, sakto naman may 3 susi nakasabit sa aking katawan. Sapagkat 3 kailangan lagpasan para finals mapuntahan. Ikaw! Ano? Di mo ba ako napapakinggan? Sinabi ko na yung dakchi, jumping rope, at tagu-taguan. Yung para sa'yo tournament, ginawa ko lang paglaruan. Ano, Estafa? Ha? O ginawa kong Squid Game, yung eksena. Kasi itong gusto ng marami maging istorya. Na player 120 naman na maging bida. Na sa minasa mong pamilya ako nagbigay hustisya. Ganun gumawa ng scheme. Creative bawat pinta. Na sobrang galing pa sa squid yung tinta. Kaya ano, Estafa, sigurado ito na yung last. Ito na yung sure thing na di ka na mabibitin. After this battle, tsak na magte-trending. Ito ang tunay na Squid Game Season 3. Mas pinaganda ko lang yung ending. Time! Liwanag para Jem. Ang tahimik natin sa battle na to, ah. 'Di ba? Tahimik natin sa battle na to. Yung scheme na ginawa ni Ice, hindi ko talaga siya matripan. Hindi ko matripan yung yung sulat niya. Hindi ko matripan yung kung ano yung mga angles at mga references na ginagamit niya para kay Esta. 'Di ba? I don't get it. Pero props sa performance niya, props sa delivery niya. Pero may mga times talaga na hindi talaga nagko-compliment 'di ba? So, shout out kay Ice. At feeling ko marami pa siyang kailangang improve sa battle. Okay? So, Esta tayo, guys. Di ko na papahabain. Obviously naman, 1 and 2 nakuha na ni Esta to. And for formality na lang talaga yung round 3. I'm waiting sa kung ano yung ipapakita ni Ice sa round 3. Kasi still, hindi ko pa rin naman kino-close yung door kasi baka andito yung pinakamalakas, baka andito yung hinahanap ko. Pero still, 1, 2, and 3 consistent si Ice na may kulang talaga. So, yun. Nagkakalat lang. Tuwing, ikaw ba yan? Tuwing gagi. Pinagtatanggol pa yung pagko-costume. Proud na ka ng betlog. Oo nga, no? Tamod ka ni Shernan na hindi na-develop. Ayun nga, sabi ko sa inyo, wig Wig nga yung yung buhok ni Ice. Nagkakaroon. Sayang lang yung pagpunta ko dito. Nag-choke pa.
Ayan. Good. Nagkalat kasi. Good evening, Sir Kenneth. Handa ka na bang marinig ang mga katagang ng hihiwalay ng kaluluwa? Huwag kang mag-alala, di naman kita babastusin talaga kita. Oo, o sino pa. Pero simulan natin to na may paggalang. Oo, kung sino pa may pinag-aralan, sila pa yung salot sa lipunan. Magna cum laude, may itsura at kotse. San ka pa? Ang tanong, bakit nandito ka? Ano, para makipagtaasan ng ihi? Hindi naman sa pagmamayabang, pero pataasan lang. Diyan lumalamang si Esto sa mga punto niya. 'Di ba? Doon siya lumalamang eh. Yung mga angle na ginagamit niya, ang laki ng ano nun, plus points nun para sa akin. May itsura at kotse. San ka pa? Ang tanong, bakit nandito ka? Ano, para makipagtaasan ng ihi? Di naman sa pagmamayabang, pero kung pataasan lang ng ihi, mabibilib to talaga. Kasi yung sa akin, kahit di ko pa hinahawakan, masusubo mo na. Ako naman na magbibigay ng lesson dito sa teacher na naglalagay sa puwet ng lotion. Ako naman na magbibigay ng lesson dito sa teacher na naglalagay sa puwet ng lotion. Hindi ako magbibigay ng consideration. Ibabagsak ko to habang naka 69-degree position. Speaking of position, kamusta ka, baby buhaya? Marami na ba yung nabulsa mong biyaya? Isipin mo, kahit humilata ka lang at tumihaya, binibigyan ka ni Jesus ng pagpapala. Tapos tatawagin mo siyang bakla. Nahihibang ka ba? Oo, tinawag niyang bakla si Jesus kasi daw bakit di siya nagpapakita. Huwag kang mag-alala. Pag nagpakita na siya, babatukan ka niya. pero dahil mabait ako, tutulungan pa kita. Sesendan kita ng maraming Bible verse tuwing madaling araw. Para maging isa ang ganap na believers pagdating ng araw. Hindi lang kita sa salita ng Diyos bubusugin. Magpapadala pa ako ng isang box ng ostya sa inyo. Para pag naiinip ka, meron kang sisip-sipin. Diba? Para pag pinatay kita dito, naniniwala ka na sa kanya. Pasalamat ka pa nga sa akin kasi sa langit ka mapupunta. Nagustuhan mo ba yung mga salitang ng hihiwalay ng kaluluwa? Pero ngayon, hindi ka na makakawala kasi di ko na ito papalagpasin pa. Akin agad ipapakita. Babalagbagin ko tong pabida hanggang hindi na makilala. Hahambalusin ng kadena. Hahatawin ng wantusawa. Hindi ito maaawa sa tulad mo na pesnyawa. Di ka magaling. Kaya wag feeling matalim. Kahit idiin mo ng idiin, kung mapurol naman wala din. Kung kalaban, tatamaan, mangilagman, siguradong ramdam sa kalamnan. Di man lamang lalamang yan, malamang yan, ay lamayan ng di mamalayan. Pahapyaw pa lamang yan sa mga kaya kong gawin na alam kong hindi mo kaya kasi nga teacher ka lang. Oo, teacher ka lang na puro ka bastusan ng alam. Teacher na dog lover. Oo, siya'y dog lover talaga. At nag-iisa lang yung aso nito. Niligawan niya pa. Pero ang masakit lang doon, yung aso niya, sinibak nung bet sa room. Bet? Room? Kadiring breeding, nakakakilabot. Mag-iba ka, bingot. Pero pag nanganak yung aso mo, pengi ako kahit isa lang. Huwag kang mag-alala, pag-aaralin ko naman. Tapos pag nakapagtapos na siya, gagawin kong pulutan. Gago. Pero may iba. Bossing, sabihin mo, bote, gagawin kong topic. Sabihin mo, bote, gagawin kong topic. Bote raw. Yung bote ni Idol. Yung bote ni Idol, ipapalo ko sa ulo mo. Siguradong dudugo yan. Tapos yung kalahati, isasaksak ko sa tagiliran. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ko kawalang iya. Hindi ko yan bubunutin para masubukan mo magkame-kame, ha? Time. Thank you. Bargain. Wala akong masabi sa battle na to. Ang tahimik lang natin sa battle na to. Pinanood lang natin siya. Tapos, initial, Anong tawag dun? Initial pick? Or basta kung sino lang yung para sa'yo yung para sa akin Diba? Yun lang talaga yung nangyari dun. Para sa akin, obviously, Gem Esta yun, all 3 rounds. At, ayun, tangina. Wala akong masabi sa battle na to, guys. Pasensya na, ang tahimik lang ng natin. Ang tahimik lang ng review natin ngayon. Di ko na masyadong i-detailed.
Gem Esta yun, all 3 rounds. Wala akong masabi, guys. Wala akong masabi. Para silang may kulang sa performance, para silang may kulang sa content, pero para sa akin mas ramdam yung performance ni Gem Esta compare kay Ice. Yun lang. All 3 rounds, Esta. Samsaman tour na Gem para kay. Ang boto ng Horado 3-2 O, 3-2. para kay Ice. Judges. Talaga? Talaga? Okay, sige. Judges tayo. Ayun, shout out nga pala sa Vision Map Battle League, sa The Point Festival, syempre sa mga estudyante sa Eastern Valley School. Another responsibility dapat na. It's isa ako sa bumoto kay Ice. Okay. Para sa akin, pinakamalakas na round ni Ice yung round 2. Sa kanya yun, malinis. Tapos, pinakamahina ng round yung round 3. Hindi niya na-execute ng maayos yung mga props. At dragging din yung niya. Pero props din kay Ice kasi hindi siya lumalayo sa topic niya. Which is yung player ng Squid Game. Tapos yung nakalain na. Tapos dito naman kay Gem Esta, nakakatawa siya. Tito jokes, old school na joke. Kasi sobrang haba ng setup. Kasi kadalasan, Tangina, espero naglaro po. Sana yung ibang mga linya, lalo yung mga angle. Kasi na-predict niya na magko-costume sa Ice. Pero hindi niya na-execute ng maayos para ipangtira sa kanya. Marami ring nasayang na rebuttal na maganda sana yung punto. Kaso yun nga, hindi na-execute na maayos. Para sa akin, dikit lang. Yun, dahil di rin naman na-execute ni Ice. Tsaka siguro mas malinis din yung performance ni Ice kaya ako siya na pinoto. Yun, Ice, props, Gem Esta. Pero Tacoma, kung entertainment, para sa akin mas kumakagat yung mga gimmick ni Esta. hindi siya gimmick Feel ko na ginatural sa kanya yung nakakatawa din dun kay Stapa. Ano yung simula nun? James Stapa. Kay James Stapa mas natural yung pagpapatawa niya. Kaya Ice, hindi lahat lumalanding ng patawa niya, pero sa mga seryoso Technical, na part, oh. mas pasok yung kay Ice. At ganoon yung naging kwento ng round 1, round 2. Round 3, nakita naman na halos nawala na talaga rin si James Stapa, kaya binigay ko na rin yung kay Ice. All 3 rounds, Ice. Oh, all 3 rounds, Ice? Yo, Therapist, Bosta Music. Binigay ko yung boto ko kay Ice kasi mas pambattle yung approach niya kumpara kay Okay. Gem Esta. Pero shoutout sa kanya kasi nag-effort siya mag-flow. May mga punchline din siya na lumalanding pero kasi hindi niya nabibigkas ng maayos. Minsan kasi it's not about what you say, it's about how you say it. So mas Totoo naman. madiin, mas may punchline si Ice para sa akin. So importante yun syempre dahil battle to. Pero shoutout kay Gem Esta. So Ice. Okay. Dari, isa ako bumoto ay Gem. 1 tsaka 3 binigay ko sa kanya. Bali, okay din naman yung ginawa ni Ice. Kaso nga lang yung mga ibang ginawa niyang props. So parang hindi ganun ka-effective. Kasi ito medyo nag-choke si Gem. So kahit paano naman, hindi ko siya minaynos. Kumbaga nabigas niya naman ng buhay yung mga lines niya. So ayun, 1, 3 kay Gem, tapos 2 kay Ice. So yun. Gem Esta versus Ice, binoto ko si Gem Esta, pero dikit lang talaga yung laban. Yung round 1 binigay ko kay Gem Esta, para sa akin mas pumasok yung mga punchline niya. Okay naman yung ginawa ni Ice, malakas din talaga, pero para sa akin mas direktang tumatama yung angulo ni Gem Esta kay Ice. Although syempre props sa concept ni Ice. Round 3 binigay ko yun kay Ice, pinakamalakas niya yun. So sa round 2 ako undecided. Pagdating sa performance, siyempre mas pioneer si Ice, mas magaling siyang mag-perform. Pero para sa akin, angle wise kasi mas tumatama ng director yung angle ni Gem Esta kumpara kay Ice. So Gem Esta, yung 3 kay Ice, sa round 2 yung deciding round ko, so binigay ko yun kay Gem. Pero di kay props si Ice. Okay, that's it. Either way siya. So iba-iba yung naging opinion ng 5 judges. Nakita niyo naman sa sa voting. It was 3-2. Diba? So either way siya.
ako magi-stick pa rin ako sa para sa akin all 3 rounds Gem Esta. Props kila Eds, kila Hespero, tsaka kay Therapist na bumoto kay Ice. Pero para sa akin ano yun Gem Esta yun all 3 rounds. Siguro preference na lang din kasi mas nagustuhan ko yung performance sa Gem Esta at hindi ko naman nagustuhan yung yung performance or imagery na pinerform ni Ice. I don't know, pero hindi talaga siya patok para sa akin. Mas okay para sa akin yung ginawa ni Gem Esta kasi andun yung mga multis. Yun nga, 'di ba? Sabi nga ni Therapist, props sa mga multis. Tsaka yung rhyme schemes ni Esta sa tingin ko, tsaka sa flow. Sa tingin ko isa yun sa mga nagpatatag talaga na para iboto ko si Esta. So yun lang. At props kay Ice, sana magtuloy-tuloy. At sana mas galingan ni Ice sa mga susunod na battle kasi mare-review ko siya ulit, 'di ba? So sana makita natin yung improvement kahit paano. Okay, yun lang. So after this, pahinga lang ng konti tapos bakbakin na natin yung huling battle dito sa tournament na to. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.